Sa loob ng maraming henerasyon, ang Pilipinas ay walang modernong tank batalyon. Wala. Habang ang mga kapitbahay natin, China, Vietnam, Indonesia, nagpapalaki ng kanilang armored units, ang ating hukbo ay nakipaglaban ng walang kahit isang pangunahing pandigmang sasakyan. Pero ngayong taon, magbabago na ang lahat. Noong February 17, 2026, si Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army ay nagkumpirma sa isang press briefing sa Fort Bonifacio darating ang huling 18 units ng Sabra light tank mula Israel sa loob ng year na ito. At kapag dumating ang mga yon, mayroon na tayong unang modernong light tank battalion sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano ba talaga ang Sabra light tank? Ginawa ito ng Elbit Systems ng Israel, isa sa pinaka-advanced na defense contractor sa buong mundo. Ang Sabra ay may dalang 105mm cannon, ang pinakamakapangyarihang armas na nakamount sa isang sasakyan ng Philippine Army sa kasaysayan nito. Hindi lang basta panlaban ito sa infantry, kayang talunin ng Sabra ang armored vehicles, fortified positions, at kahit mga light naval vessels mula sa malayo. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Hindi isang klase ng Sabra ang binili ng Pilipinas. Dalawa. Una, ang tracked variant, ang Sabra Ascod 2 platform. Ito ang traditional na battle tank. May metal tracks, mabigat, at mas matibay sa rough terrain at frontline combat. Pangalawa, ang wheeled variant, ang Sabra Pandor 2 8x8. Mas mabilis, mas madaling i-deploy, mas angkop sa road network ng Pilipinas. Dalawang uri, isang layunin, kumpleto na ang bagong armored capability ng hukbo. Para maintindihan kung gaano ito kahalaga, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Sa loob ng maraming dekada, ang Philippine Army ay wala talagang armored capability. Mayroon tayong mga V-150 armored personnel carriers, pero yon ay para sa troop transport, hindi para sa frontline combat. Wala tayong sandata na kayang tumalab sa isang armored enemy force sa malawak na terrain. Ibig sabihin, kung may lumabag sa ating lupa, ang ating hukbo ay mahihirapang harapin ito ng harap-harapan lamang. Ang buong kontrata ng Sabra program, 9,484,000,000 pesos. Government to government ang acquisition. Direkta sa pagitan ng Pilipinas at Israel, kasama sa package ang 18-tracked Sabra Ascod 2 light tanks, 10-wheeled Sabra Pandur 2 vehicles, isang armored command vehicle, at isang armored recovery vehicle unit para sa mga tank na nasira o natigil sa combat. Kompleto, hindi ito kalahati lang. Ito ay isang full combined arms package. Pero hindi lang ito basta tank na may malaking baril. Ang bawat Sabra ay may advanced digital battle management system. Sa madaling salita, isang digital command network na nagkokonekta sa lahat ng tank sa combat zone. Alam ng bawat commander kung nasaan ang ibang sasakyan. Alam nila kung saan ang kalaban, real-time, sabay-sabay. Dagdag pa rito ang advanced fire control system. Ibig sabihin, kahit gumagalaw ang tank, kahit gabi, kahit may usok, kaya pa ring mag-lock at mag-fire ng may katumpakan. Kahit dumating ang lahat ng Sabra light tanks, hindi lahat ng ito ay handang lumaban sa iisang oras. At dito pumapasok ang isang konsepto na ginagamit ng mga militar sa buong mundo. May isang bagay na hindi sinasabi ng mga opisyal, at ito ang pinakamahalaga. Sa military planning, may tinatawag na Rule of Thirds Principle. Sa anumang fleet ng military vehicles o aircraft, 1/3 ay nasa aktibong misyon, 1/3
ay nasa maintenance at repair, at 1/3 ay nasa training. Ibig sabihin, kung 9 tanks lang ang mayroon tayo, 3 lang ang tunay na handa sa combat sa anumang oras. 3. Sa isang bansa na may 7,000 islands, hindi yon sapat. Kapag dumating ang huling 18 Sabra units sa loob ng year na ito, mayroon na tayong combined fleet ng halos 28 armored vehicles. Sa rule of thirds, halos 9 hanggang 10 combat-ready units sa anumang oras. At yon ay hindi lang numbers. Yon ay isang full tank battalion. May sariling command structure, may sariling tactics, at para sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, isang tunay na armored strike force. Marami ang nagsasabi bakit kailangan ng Pilipinas ng battle tanks. Dagat naman ang palibot natin. Pero isipin mo ito, sa isang amphibious invasion sa Pilipinas, ang unang hamon ay hindi sa dagat. Ang tunay na gera ay kapag nakarating na ang kalaban sa pampang. Doon kailangan ng armored response. Doon kailangan ng lethal firepower na kayang pigilan ang enemy force bago pa man ito makalusot sa loob ng bansa. Ang Sabra ay hindi defensive lang. Ito ay isang malinaw na mensahe. Ang Philippine Army ay handa na para sa worst-case scenario. At sino ang magpo-operate ng mga tanking ito? Ang 1st Tank Battalion. Kilala bilang ang Masikan Tank Battalion ng Philippine Army Armor Division. Noong July 8 to July 11, 2024, isinagawa nila ang kanilang unang intensive gunnery training at live firing exercises sa Camp Ravina Air Base. Hindi sila bago sa Sabra. Nakita na nila kung gaano ito kapangyarihan. Naramdaman na nila ang 105mm na putok. At ngayon, hinihintay na nila ang natitirang mga tank. Ito ang pinakamalaking pagbabago na hindi napapansin ng karamihan. Sa loob ng maraming dekada, ang Philippine Army ay focused sa internal security, kontra-insurhensya, counter-terrorism, mga operasyon sa bundok at kagubatan. Pero ngayon, sa ilalim ng ang revised AFP Modernization Program, ang direksyon ay nagbago. External defense na ang priority at ang Sabra Tank Battalion ay simbolo ng pagbabagong yon. Hindi na tayo naghihintay na atakihin bago kumilos. Nagtatayo na tayo ng deterrence, ng kakayahang mag-isip ng 2 beses ang sinumang kalaban. Ang Sabra ay hindi katapusan ng kwento. Sa ilalim ng Re-Horizon 3 program, may mga plano pa ang Philippine Army para sa mas advanced na armored capabilities. Mga sistema na hindi pa natin naririnig. Mga kontrata na hindi pa naaanunsyo. Pero ngayon, sa year 2026, ang unang hakbang ay malinaw na. Ang Pilipinas ay may tunay na modernong armored strike force na para sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng AFP. At kung sino man ang nag-iisip na madali